desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart desire is to bless your holy name. My heart desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart desire is to bless your holy name. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako nga po pala, si Sister Lilet.
Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name on high. Lord, samahan mo po kami ngayon sa midweek na ito, Panginoon. Lord, ikaw lang po, O Lord God, ang mag-speak sa bawat isa sa amin, Panginoon. Itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon. At Lord, bigyan mo ako ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon, na maipahayag ko, O Lord God, na maayos, O Lord God, ang gusto mo maiparating, O Lord God, sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Yes po. Ang title po natin ngayong gabi is The Desire of Your Heart. Sabi po sa Psalms 37:4, Delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Sabi po sa Tagalog, awit 37:4, kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. So, paano natin mahanap ang kagalakan at kasiyahan sa Diyos? Sabi po sa number 1, ang tunay na kasiyahan sa Diyos. Pag si Lord ang ginawa nating sentro na kaligayahan sa ating mga pangarap, ay nagiging salamin sa kanyang puso. Pag si Lord po kasi ang inuna natin, alam ko, unti-unti, maabot natin ang ating mga pangarap na may galak at sa ating mga puso. Sa bawat tagumpay na meron tayo, nakasama natin si Lord. Ang sarap sa feeling, no? Sasabihin natin, nagtagumpay ako dahil kay Lord. Andun yung galak kasi kasama natin si Lord. Number 2 po, pagbabago ng hangarin o layunin. Naghahabol sa mga panandalian na kaligayahan. Marami tayong ginagawa na akala natin masaya tayo doon. Natin nakukuha yung kaligayahan na mapandalian lang. Ang kaligayahan na yon, lalo na yung mga bagay na meron tayo, tapos nakuha natin, after natin makuha, minsan nagsisisi tayo, minsan nalulungkot. Kaya baguhin natin yung mga hangarin natin at matutunan natin magtiwala sa Diyos. At ang kanyang plano ay magdadala sa atin sa pinakamalalim na kagalakan at kapayapaan. Kaya po yung mga layunin natin, baguhin na po natin at lahat ng bagay ipaubaya natin kay Lord. Si Lord lang po ang magpapabago ng isip natin. Sa number 3 po, hindi fabulous wish. Hindi ito blank check. Sabi po, nakukuha ang lahat na material na gusto nating. Ito'y pangako na ibibigay ng Diyos ang hangarin na maayon sa kanyang plano para sa ating buhay. Ang Diyos lang nakakaalam ng plano niya sa buhay natin. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Diba po napakasarap ng promise ng Lord, no? Na ang Diyos may plano sa buhay natin, na may plano po siya sa buhay natin. Naniniwala ako na hindi niya tayo para masaktan, para makita natin yung better future natin. Sa number 4, pag-align ng kalooban ng Diyos. Pag ang Diyos ang nag-align sa buhay natin, dito natin mararanasan na hubugin tayo ni Lord sa buhay natin, emotional. Pero pag si Lord ang kumilos at ay ayusin niya din yung mga perspective natin sa buhay, yung mga gusto natin, pag pinaayos natin kay Lord, maging kasiyahan sa piling niya at habang nabubuhay tayo, yung joy, yung peace ay nasa atin. Sabi po sa Jeremiah 29:12-13, Then you call me and come pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, lumapit tayo sa Panginoon at mag-pray. And ang Diyos nakikinig sa atin. Alam ng Diyos ang lahat ng mga hinaing natin. Alam ng Diyos lahat ng pinagdadaanan natin. Kaya nga ang susi lang lumapit tayo sa Kanya at mag-pray at hanapin natin siya. And then, isik natin siya sa ating mga puso na ang Diyos talaga ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kaayusan. Sabi po sa conclusion, kayawin natin hanapin ang tunay na kaligayahan. So, meron po akong short story. Ito po yung life testimony ko.
Noon dati po, naghahanap po ako ng, Lord, ano po ba yung purpose ko ano po ba yung purpose ko? And then, alam niyo po yung nagkakaedad, kasi nung medyo bata po, parang, sige lang po. Pero nung ano na po, nagkakaedad na po tayo, sinasabi ko, Lord, ano po ba yung purpose ko? Ano po ba yung plano mo sa akin? Kasi po, di ba po, ang buhay ko po is kasi housewife lang po ako. Nasa bahay lang po ako, nag-aalaga ako ng ng anak ko. Yun po yung lagi kong ginagawa. Pero alam niyo po, no, na ang isip ko po noon, paano ba, ano ba yung purpose ko sa buhay? Ganito lang po ba? Pero nung mag-aaral po kami, sa totoo lang po na everyday, sa morning and evening, alam niyo po yung lahat ng ginagawa natin may purpose. Yung pagiging housewife natin, syempre po, yung pagiging housewife po natin, di ba po nag-aalaga tayo ng mga anak natin at ng asawa natin. Tayo po yung parang, para po tayo yung sa tahanan, tayo yung parang pinaka-leader. Tayo po yung nangangasiwa sa lahat. Yun po yung purpose natin. Kaya po yung pagiging housewife, minsan sabi ko, housewife lang ako, di ba? Parang hindi ako nag-earn ng money. Pero po, isang mahalagang bagay na katuwang tayo ng asawa natin, na tayo yung nag-aasikaso sa ating mga tahanan. So yung pinaisip sa akin ng Lord, na maraming bagay na pinaisip sa akin ng Lord, na meron pala akong layunin at meron din akong purpose na nagawin. Sabi po sa Mateo 6:33, but seek ye first His kingdom, His righteousness, and all these things will be given to you as well. So yun po, nung inuna ko po si Lord, alam niyo po, napakasarap sa feeling, no? Pag inuna natin si Lord, sobrang gaang sa ating mga puso, sa ating mga isip. Alam niyo po yung mga bagay na wala tayo. Dati po, hinahanap ko yun, sa totoo lang po, na wala akong ganto, wala akong bagay na meron sila. Parang minsan nandun po yung parang naiinggit ka, nandun po yung pagiging parang naghahanap ka sa asawa mo. So yun po yung unang-unang inalis sa akin ng Lord, na maging makontento ako kung ano yung meron ako, kung ano man yung binigay sa akin ng Lord, ay makontento ako dun sa mga bagay na yun. Alam niyo po, napakasarap sa feeling na yung contentment na binigay sa atin ng Lord. Yun po yung napakasarap. Saka yung peace of mind, yung galak sa ating mga puso na nandun lagi, napakasarap na yun. Yun na yung pinaka-the best na regalo sa atin ng Lord. Saka po, yung natutunan ko po yung mga bagay na yun. Alam niyo po, wala man akong kayamanan sa mundo, wala man akong pera. Alam niyo po, yung masaya po ako kasi alam ko ang Lord may purpose na baguhin yung buhay ko, baguhin yung sitwasyon namin. Saka po yung time na, alam niyo po, na mas lalo kong sinik si Lord, alam niyo, nagiging maayos yung sitwasyon ng buhay namin, nagiging maayos yung alam niyo po, yung relationship po namin, yung financial namin, nagiging maayos po ang lahat ng bagay. At alam ko po, si Lord lang po yun, si Lord ang gumawa nun. Ayun lang po, alam ko po na maraming kamangha-mangha ang Diyos na ginagawa sa buhay natin. At marami din po siyang, alam niyo po yung marami po siyang gusto na gawin. Pero unahin po natin ang Lord at unahin natin yung kingdom niya. Naniniwala po ako na marami po na pwede natin gawin para sa kingdom niya. Lalong-lalo na sa pag-share ng Word of God. Alam ko po na mahirap sa umpisa, pero pag ginusto natin, sa puso at sa isip natin yung pag-share ng salita ng Diyos, talagang magagawa natin. Actually po, nahiya nga po ako sa pag midweek. Pero alam ko po, ito po yung calling ng Lord. Ito po yung gusto niya. So kahit hindi ko po kaya, pero para kay Lord, ginagawa ko po yun. Kasi nakakahiya po kay Lord. Ang dami pong bagay na gusto kong pasalamat kay Lord. Kahit sa gantong paraan lang, makapag-share ako ng salita niya sa iba-ibang way. Pero tayo po, sa mga nanonood, nawa alam ko po na kayo po'y kinakausap ng Panginoon. Alam ko po na gagamitin din kayo ng Lord gagamitin niya din po kayo sa templo niya. At marami pong gustong gawin ang Lord sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa panahon na ngayon, na marami ng uhaw
sa salita niya at tayo po mag-step na at magsalita na po tayo ng gospel niya at huwag nating ikahiya na siya yung Lord and Savior natin, na siya yung nagpabago ng buhay natin at ipatotoo natin kung paano niya tayo binago at paano niya inayos yung sitwasyon ng buhay na meron tayo. Alam niyo po, napakasarap magpaayos sa Diyos at napakasarap magmahal ng Diyos. Lalong-lalo na sa panahon na nanghihina tayo, sa panahon na alam natin na wala na tayong malapitan. Alam mo mga kapatid, lumapit lang tayo, mag-pray tayo kay Lord, and then mararamdaman natin yung peace na nasa puso natin. Maalis na lahat ng burden, maaalis yung mga bagay na akala natin na hindi masusolusyonan. Basta ang importante, lumapit tayo at magpakalalim sa Panginoon. Sa panahon ngayon, kailangan na natin lumapit at magpakalalim. At yun lang po, to God be the glory. Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, thank you Jesus, thank you Father, O Lord God, sa gabing ito. Sa iyo lang po, O Lord God, ang lahat ng papuri at lahat ng karangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lang po namin binabalik ang mataas na papuri at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bye. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name